Hello. Erepto po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Nag-ano eh. Testimony time na po mga kapatid kung sino po yung nais magbigay ng pahayag sa kabutihan po ni Lord sa inyong buhay. Welcome po kayo dito sa harapan. Praise God. Good evening to everyone. Lalo na sa ating Panginoong Diyos na napakabait, ang pagmamahal na hindi masukat-sukat. Talagang kung saan ka na yung nasa last hour ka na, andyan pa rin siya. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, nag-iba ba? Kailan lang 4 days ago, kahapon lang nailabas yung anak mo na si Sarian. Alam niyo, sa totoo lang, usually doon kami sa anak. Yung kinasal nung last May, nanganak na nung 11. Alam niyo, napaka-critical ang sitwasyon niya nung nasa bahay kasi lumabas na yung paa, yung bata. Hindi kaya ng ate ko. Yung ate ko kasi ang kumadrona. Dinala sa 2 ospital, yung una, hindi nila kaya. Diyos ko, hindi ko na alam ang iisipin ko nung nag-text yung anak ko, yung panganay. Kasi, yung anak ko na yun, doon ako muntik naman namatay noon dahil suwi yung bata. Suwi din siya nung pinanganak ko siya. Ganon din yung anak niya ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, dinala doon sa kung saan ba naman yung private, dinala na doon, wala na eh. Kasi yung isang public doon, wala din yung nag-oopera na doktor doon. Kaya doon na talaga din nila. Alam niya, 3 doktor ako masikaso kanya. Sabi ko, saka na lang kayo mag-text kung ano ng resulta. Pero talaga hindi na ako makakilos sa aking kwarto noon. Nananalangin ako, Lord, bahala ka na. Bahala ka na. Alam mo ang nararamdaman ko ngayon, sabi ko, pagkatiwala ko na lahat sa'yo. Nasalanganin ka sa sitwasyon ng anak ko, sabi ko. Maya-maya lang, sabi ng anak kong panganay, Mama, huwag kang mag-alala, malaki ang tiwala natin sa Panginoon. May awa ang Diyos, sabi niya. Maya-maya ulit, hindi ako sumagot. Mama, awa ng Diyos, ligtas na ang si Merasol, tsaka yung apo mo, babae. Awa ng Diyos, ma, nakalagtas silang pareho. Humagulgulan ka talaga. Klinus ko yung kwarto ko. Talagang hindi ko alam kung paano magpasalamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sa sitwasyong kung ito, tapos ganito ka. Pero alam ko, nandyan ka lang sa akin. Ko lang, yung sahag ko talagang napunta doon. Pero mo, kulang ng, kasi gumastos sila ng kulang ng 50,000. 40,000 doon sa ospital, pera doon sa labas. Sabi ko, anak ko, magpasalamat ka. Hindi ko ang pera mahahanap, pero ang buhay niyo mag-ina, hindi ko na mahanap. Napakabait ng Panginoon talaga. 2 buhay ang kanyang diligtas. Alam niya talaga ang mga hirap ko. Pero bago yun, nag-text na ako kay Pastora. Sabi ko, Pastora, pag yung anak ko, ganun lang. Kasi nasa critical siya na nasa Sa kasama ko, nauupira na siya, 3 doktor yung masikaso. Tapos, kahapon na, awa ng Diyos, yun na, nilabas na kasi, inantay lang yung padala ko. Kung hindi ko iba, yun, hindi makalabas din yung anak ko. Continuous din kasi private yun. Kaya sabi ko, kung loobin nila na uuwi na kayo, na kahit ano pa yung sugat mo, okay. Kung anong decision ng doktor, sabi ko. Pero, yun, naman sila, awa ng Diyos, nasa bahay na, kaya napakalaking milagro na nangyari sa aking anak. Pero nung pinanganak ko yun, maagap kasi ang tatay ko eh. Talagang lumabas na rin yung paa. Hindi ako makahinga noon. Di ba pagka panganak tayo, gaganong kayo. Hindi na ako makahinga. Pero iglap lang na i-remedyo din ng tatay ko. Ang Diyos lumabas ng normal din.
Yun, nagmana din yung anak na, pero sa Panginoon, ang papuri dahil kahit dumaan siya sa ganong sitwasyon, awa ng Diyos, napakalaki kasi yung bata daw. Kaya, Diyos ko, salamat Panginoon, talagang napakabuti niya talaga. Amen, hallelujah. Tsaka ito pa, naglakad, nung umuwi ako, di ba sabi nila, ang dami na dyan, no? Pero nung lumabas kasi ako sa trabaho ko, tamang-tama may 30 bus. Lord, bahala ka na sa akin. Kasi, kinukonsume ko na yung pera ko kasi magta-taxi 40 pa. Samantala kung basket, 580 lang, di ba? O 60 na yata ngayon. Awa ng Diyos naman, duman ako dyan sa Libanda. Pero habang naglalakad ako, Lord, cover mo ako. Cover mo ako, Lord, ng iyong banal na dugo. Yun, awa ng Diyos, nakarating ako ng maluwalhati sa aking ta. Kaya hanggang ngayon, nandun ako, naghihintay ng, susunod na trabaho. Pero alam ko ang Diyos ay nandyan pa rin sa akin. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Sister Amir. Ngayon, walang unahan ngayon. Nag-December na January. Oh, tignan mo. Tapos yung tao. Pero gusto mo Praise the Lord. Natapos po yung taon. Hindi po ako nakapagpasalamat sa Panginoon po dito. Salamat po sa Lord. Alam niyo po, before po na nandito po si Bishop, di ba sabi po niya, this year, sabi niya, magkakaroon kayo ng ganito, ng ganyan. Alam niyo po, sabi ko, Lord, hindi matatapos ang taong ito. Magkakaroon uli ako ng bank account. Magkakaroon ulit ako ng deposit. Alam niyo po, talaga pong, bago po nag-end nitong year na to, nangyari po yun. Salamat po sa Lord kasi nga po, desire ko na po talaga next year uuwi na po ako. Kasi yun po yung sinabi ng Lord na i-stay ko dito. Tutuparin ko po yun kasi yun po yung sinabi ng Lord. Mahirap po tayong mag-disobey. Alam niyo po na sabi ko, Lord, kung uuwi ako, alam niyo po, meron na pong plano ang Lord. Binigyan na po niya ako ng instruction pag ako po'y umuwi, kung ano yung dapat ko pong gawin. Meron na po kung uumpisang negosyo at meron na po akong ganitong ganito. Kasi nga po, kung sa Pilipinas kasi nga, next year tapos na rin po yung anak ko. Kaya isa na lang po, mag-third year college na rin po naman yung bunso ko. So, isa na lang po. Kaya sabi ko, Lord, anong magiging hanap buhay ko? Kaya ako po ay babalik po ng Tarlac. At doon po ako mag-i-stay kasi nga po, yung pong church na pinatayo ko po doon, nung umalis po ako, bali napabayaan po siya. Kasi hindi man po ako yung naging pastora po doon, meron po kaming pastor na itinalaga doon, mas ginusto po niya sa Maynila, iniwan po niya yung mga tupa. Kaya po yung church, talaga po yung puso ko, talaga pong talagang nalulungkot kasi araw at gabi pera ang pinuhunan ko po doon. Marami po akong ipinuhunan doon. Kaya sabi ko, Lord, hindi ako papayag na ito po yung gawain doon ay meron tapos natigil. At alam niyo po na nagpapasalamat po ako sa Lord na sabi po ng pastor po namin, hindi na ibang tao, sabi niya ang gagamitin. Ikaw na, sabi ko, canceled. Hindi ko tinatanggap. Pagdating mo sa mga bagay na yun, kinakancel ako. Pero wala po talaga kasi ang talaga pong dapat mga siwa doon yung Ilocana talaga, yung marunong mag-Ilocano. Kaya salamat po sa Lord dahil nga po dito trinain po ako ng Lord, hinabaan yung sablanot ko. Marami pong ginawa ang Diyos sa buhay ko dito. Kaya alam ko before sa isang taon, alam ko po na kalooban na po ng Lord na ako po ay makauwi at ako po ay malayang makapaglingkod sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon dahil andito pa lamang po ako. Alam niyo po, meron po akong naging classmate po nung, kasi ang kulang lang po namin sa church doon is instrument. Pero ang anak ko nga po ay marunong na po siya ng organ, marunong na po siya ng drum. Siyempre ako po yung magiging pastora. Meron po akong intercessor, yung asawa ko, kaya kinumpleto po lahat ng Lord. At saka hindi lang po, yung classmate ko po nung high school, nagka po kami sa Facebook. Nasa Germany po siya. Sabi niya, hindi kita mamukhaan. Sabi ko, ako din, hindi rin kita mamukhaan. Pero alam niyo po, ang pinagpapasalamat po sa Lord, for how many years ko pong dinisire na magkaroon po kami ng, talagang yung sa instrument, kasi yung po yung makakapaghatak sa puso ng tao, yung music eh. Malaking hatak po yan sa music. Alam niyo po siya po yung isang organizer ng banda sa Germany. Sabi niya, alam mo Amir, sabi niya sa akin,
alam mo ba na uma-attend na ako ng Lord, sabi po niya sa akin. Kasi nga po lalaki po siya, kasi babaero po siya, kasi ano po siya, nag-around the world. Sabi niya nga, alam mo Amir, kung sa ginto, sabi niya sa akin, kung sa ginto, marami ako niyan, sabi niya noon. Pero bakit meron akong hinahanap? So nag-share po ako, alam mo, totoo yung sinasabi mo, sabi po niya sa akin, ang kulang sa'yo yung salita ng Diyos. Kaya nga, nagsisik na nga ako eh. Halos diyan na lang ako nakatira sa likod bahay ko, may church, sabi niya po sa akin. Alam mo, Reden, sabi ko, pray ko rin sa Lord. Sabi ko, yung magkaroon kami ng instrument, hindi problema yan, best friend. Sabi niya, pag uwi mo, nandun din ako, hindi na problema ang instrument. Ikaw pa rin ang tutugtog. Oo, basta sa Panginoon, sama tayo. Magkapit bahay, hindi ko po alam na nakabili po sila ng lupa doon sa kalapit ng church. Sabi ko, saan ka ba sa atin? Sabi ko, alam ko, malayo po siya. Sabi niya, doon sa ganitong pamilya. Sabi ko, doon lang sa bahay namin doon ng church. Oo nga, sabi nga, one time, nung umuwi ako, sabi niya sa akin, na-invite ako doon sa church na yon, kaya lang hindi ako naka-attend. Pero kaya lang, sabi niya, wala rin palang kawala pagdating sa Diyos. Kasi nandyan ka, nagsishare ka ulit ngayon sa akin. Kaya salamat po sa Panginoon dahil nga po, kahit sa maliit na bagay, kasi po nung ako po ay bagong makakilala sa Lord, naalala ko yung mga naging classmate ko, lahat ng naging kakilala ko, sabi ko, ano kaya sila ngayon? Ngayon, through Facebook, naaabot ko po sila sa pamagitan po ng pag-share ng Word of God. At sa kasabihan ko po, meron po akong isang best friend, magkapareho, akala ko, sige po ako ng chat. Sabi ko, bakit nagbagong mukha mo? Nagpaiba kaya ka ng mukha? Yung pala, iba ka po yung kachat ko. Sabi ko, how old are you? English speaking? Sabi ko, grabe ka naman. Sabi ko, ilang taon lang tayo din nagkita, English speaking ka na ha? Sabi ko po kayo. Yung pala, parehong-pareho, pati anak, parehong-pareho. Parehong-pareho po sila. Nung inad ko, sabi ko, bakit? Sabi ko, alam mo, sabi ko, bakit iba ng mukha mo? Sabi niya, how old are you now? Sabi sa akin, 48 na ako sa February. Sabi ko, sabi niya, I am older than you. Bakit naman? Sabi ko, suplado ko pa. Bakit naman? Sabi ko, grabe ka naman. Over ka naman. Sabi niya, magsi-65 na daw. Ay, sabi ko, iba na. Sige na po ako ng share. Yung pala, hindi pala yung classmate ko. Yung nasisharean ko. Pero sabi niya, alam mo, salamat sa buhay mo. The way na, yung pagsasalita mo, you are a good person. Sabi niya sa akin. The way you talk, I feel it. Sabi niya, where are you now? Sabi ko, I'm here in Israel. Sabi ko, pag kaya kong sagutin sa English, sasagutin ko. Pero pag hindi ko siya sasagutin sa English. At alam niyo po, siya po ay tumanggap sa Lord. Kasi nga po, sa maling pag-chat po namin, sineran ko po siya ng sineran. Sabi niya, alam mo, matagal kasi ako sa US. Sabi niya, ang yaman mo na pala ngayon. Sabi niya, sino ba talagang kaibigan mo? Sabi ko, si Charito Santo Domingo. Hindi ko kilala yun. Sabi niya, pero ang pangalan niya, Cynthia de Ocampo, ang ginamit ng friend ko. Siya ay si Cynthia de Ocampo. Ang anak din po niya is si... Pareho rin po sila ng pangalan. Sabi ko, bakit nagkaganon? Pero sabi ko, Lord, hindi aksidente. Ang taong ito binigay mo sa akin para makakilala sa'yo. Kaya salamat po sa Lord kahit po sa ganon ka-chat-chat na may nakakakilala sa Panginoon. Kaya salamat po sa Lord. At alam niyo po, yung kaibigan, alam mo, sabi ko, sorry ha. Huwag kang humingi ng sorry sa akin. At least na ipakilala mo sa akin ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Sabi ko, alam mo, sabi niya po sa akin, alam mo, gusto kong makarating ng Israel. Sabi ko, maganda ang bansang Israel. Sabi ko, oo, sabi niya, lalong-lalo na yung sinishare mo. Tapos sabi ko, alam mo, dati binabasa ko, sabi ko, Biblia lang. Ngayon, inaapakan ko na. Talaga, sabi niya, alam mo, nai-encourage ako sa sinasabi mo. At alam niyo po, tuwing gabi, pag open ko po, nag-hi na po siya. At salamat po talaga sa Panginoon. Alam mo po, sa taong ito, nahanap ko pa rin po yung kaibigan ko. At sabi ko, Lord, sabi ko, Charito, sabi ko, alam mo, ang dami ko ng isang buwan na yata kami magka-chat. Sabi ko, yung pala, hindi pala ikaw yun. Sabi ko, over ka naman, best friend. Sabi niya, sa kahahanap mo sa akin. At alam mo po, salamat po talaga sa Panginoon dahil nga po, talaga pong kahit hindi po ako magamit ngayon sa labas, dati po talagang dito po ako sa labas, yung sharing sa labas, yung evangelism, dito po ako, through Facebook, naabot ko yung mga tao. Kahit hindi po ako, kahit na noong high school pa lang po ako, mga nandigaw sa akin, lahat na po ng mga kanakilala ko, basta nakita ko po siya, kilala ko to.
binibigyan ko po ng pagkakataon para ma-share ang Word of God. Salamat po sa Lord dahil binigyan po niya ako ng lakas ng loob na kagaya po nito. Kasi kung hindi po ako binibigyan ng lakas ng loob, hindi ko po magagawa. At salamat po sa Panginoon, sa kabutihan niya, sa loob ng isang taon, iningatan po niya ako, pinagpala, at lagi po akong, alam niyo po, sabi ko po, yung hair ko, dahil pong ako lang pong gumupit niyan. Ako lang pong gumupit niyan, in-straight po na isang kapatid. Pero alam niyo po, yung amo ko, sabi niya, di nga po yung amo ko, kilala po siyang hair stylist po siya dito. Ay lang ka pupunta ng parlor ko. Sabi ko, kung gusto mo akong pumunta ng parlor mo, regaluhan mo na lang kaya ako ng pang-straight ng buhok. Alam niyo po, talaga pong isang salita ko lang po sa employer ko, binigyan na po niya agad ako. At sabi niya, alam mo, kahit maliit yan, sabi niya ganon, it's expensive this. Sabi niya, dahil yung tatak lang, sabi niya may pangalan yan. Kasi I know, because I am a hairstylist, sabi niya po sa akin. At salamat po sa Lord dahil nga po, parang pamilya na po yung turing sa akin, yung mga bata, lagi pong sinasabi sa akin, Amir, at Pilipinit, Aval, sabi ko, anak no, miss pa ka, sabi ko sa akin, sabi ko, Bimet, Ken, December, tuda, ang alam ko lang na yung miss pa ka, yung kamag-anak na po nila ako. At alam niyo po, salamat po sa Lord dahil binigyan po ako ng ganitong employer na minamahal po ako. Salamat po talaga sa Panginoon, lahat ng po ito ay bigay at biyaya po ng Diyos. Sa Kanya po ang papuri at pasasalamat. Tama na, madami na. Ginagawa niyan sa akin.